maraming salamat o Lord sa gabing ito, God. Salamat o Lord sa patuloy, Panginoon, na kalayaan magpuwi sa inyo, Panginoon. Salamat o Lord na meron kami Diyos na sinasamba, meron kami Diyos o Lord na deserve lahat ng ito, Panginoon. And God, sa gabing ito, Panginoon, patuloy kang pumilos sa lugar na ito at sa pinagbawa sa Panginoon. Tunay nga na wala kang katulad, Panginoon. Hindi ka na may kukumpara sa kahit kanino man, na kahit sino man, Panginoon, dahil ang isang Diyos ka lang, Diyos na buhay, tapat at nakila sa aking mga buhay. Salamat po, Lord, sa inyo na nakapahingahan at sa mga. Amen. So, break time. So, lukong tao, kung muna tayo. May nakakabot. Bakit So, good evening, kumusta ba? Pamula na sa pamagal. Kahit tama, continue niya. Magpatuloy niya tama. Worship niya. So, mag-share muna po ako ng konti sa sarili ko bago tayo. Mag-share mo ba yan? Bagyan mo ba yan? Okay, gusto ko lang i-share about sa sa pinaka-favorite ko mga hari ng Juda. Si Haring Hezekias. So, si Haring Hezekias ay galing sa hindi isang hari ng Juda. Isang napaka-tapat na hari ng Juda. Napaka-tapat sa ating Panginoon. So, babasahin ko, chapter 29, verse 1. Sabi niya, Hezekiah became king when he was 25 years old, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah, and he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father David had done. So, bakit ko gusto i-share si Hezekiah? So, isa siyang hari sa Lichilad. So, nung bago siya maging hari, hanggang sa maging hari siya, merong problemang malaki ang Jerusalem. O kanyang nasasakupan. Okay? So, gusto niyang ibalik ang tamang pagsakwasa Panginoon. So, simula maging hari si Hezekiah. Una niyang ginawa is inayos niya yung templo. Okay? Tinanggal niya lahat ng mga Diyos-Diyosan. Tinanggal niya lahat ng mga hindi naaayon sa ating Diyos. Tinanggal niya lahat. So, siya nag-lead sa mga Israelita na sa pagsamba sa atin. Okay. Gusto ko lang, signalan ko lang yung gusto kong ibahagi sa gagawin ko bago tayo magpatuloy. Okay. So again, si Hezekias, naging dakilang hari siya. So, hindi nagtagal yung kanyang buhay dahil nagkasakit siya. Pero, dun sa panahon na siya naging hari, ginawa niya lahat ang nakatulog sa ating Panginoon. So, yun yung gusto ko i-point sa gawin ko. Yung verse na, he did what was right in the sight of the Lord. Okay? According. So ginaya niya kung ano yung mabubuting ginawa ni David, ni Haring David. Okay? So, So tayo ngayon sa gabi nito, nandito tayo. Okay, nandito tayo to worship. Sabay ng ating Panginoon. At ang ginagawa natin at kung bakit po tayo nandito ngayon gabi nito is ito yung tama. Ito yung dapat gawin para sa ating Panginoon.
ginagawa natin ito para sa ating Panginoon. Ito yung nararapat natin. Just na, hindi ko naman sinasabing hindi na tayo mag-review o na mag-out. Sinasabi ko na nandito tayo dahil sa ating Panginoon. Nandito tayo, ginagawa natin ito. Ito yung nakalulugod sa ating Panginoon. Alam na natin lahat. So again, worship night, hindi lang po, sabi, hindi lang, pag-worship, hindi lang basta pag-awit. Hindi lang basta pag-sayaw. Hindi lang basta pag-palakpan. Ang pagsamba sa ating Panginoon, alam natin lahat na isa lang sinasabi. Pagsunod sa Kanya. Na ang pagsamba sa ating Panginoon ay pagsunod sa Kanya. So si Haring Ezekias, nilid niya ang mga tao para sa muling pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Yung mga Israelita bago maging hari si Hezekiah is masama na ginagawa. Sumasamba sa mga Diyosan. Okay? Gumagawa ng mga buong bagay. Ganun ang ginagawa nila. Ilan lang yun sa mga bagay na ginagawa ng mga Israelita. Pero nung simula nung maging hari si Haring Ezekiel, binago niya lahat yun. Ginawa niya yung templo, nag-aalay siya sa ating Panginoon, sumamba sila, binalik niya sa pagsamba. Tinulungan niya ang mga Israelita upang bumalik sa pagsamba sa ating Panginoon. Ang ginagawa ko natin sa gabi ko is pagsamba sa ating. Sumasamba tayo sa ating. Again, hindi ko na pakakahabang bahagi. So sa verse 20 sabi niya, then thus Hezekiah he threw out all Judah, and he did what was good. Okay, tatlo to. He did what was good, right, and true before the Lord his God. So sa ibang translation sabi niya, and he did what was good, right, and faithful in the sight of the Lord. And in every work that he began in the service of the house of God, in the law, and in the commandment to seek his God, he did it with all his heart. Okay? Buong puso. So napaka-importante po yung puso natin. Yung puso natin. Ginagawa natin lahat na nagmumula sa ating mga. Madali lang pong umawit. Madali lang pong sabihin sumasamba tayo. Madali lang pong sabihin na pumapalakpak ako para sa ating Panginoon. Tinatas ko ang mga kamay ko para sa ating Panginoon. Madali lang po eh. Pero lagi natin tandaan na yung puso natin, yung tinitingnan ng ating Panginoon. Okay? So, sa gabi po ito, bago tayo magpapatuloy, isang encouragement sa atin. Hindi lang po na nandito tayo, nasa worship na tayo sasama sa atin. Buong buhay natin, pagkatiwala natin sa Panginoon. Okay? Buong puso natin. Sundin natin yung ginawa ni Ezekias. Buong buhay ni Ezekias bilang hari. Sinunod niya, ginawa niya lahat ng nakalulod para sa ating Panginoon. Ginagawa niya upang i-please ang ating Panginoon. Hindi niya ginawa niya para i-please yung mga tao. Ginawa niya yun para sa ating Panginoon. So, again, salamat po sa worship team na kahit busy sila, meron pa rin, nakagawa sila ng paraan at nagbigay ng oras para sa ating Panginoon. So, isang bagay na patunay na kahit sa sobrang busy ng mga kasama namin, meron pa rin silang tayo para sa atin. Ginawa nila kung ano yung nararapat para sa ating Panginoon. Karapatan para sa ating Panginoon. Okay. At sa gabi rin po ito, meron akong gustong i-introduce sa inyo na sa murang mga edad nila, gusto nilang mag-respond sa ating Panginoon. Hindi pala gusto nila. Naglilingkod na sila sa ating Panginoon. Na dapat nating ika-bless, ikagalak sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Na isang grupo ng mga kababaihan, alila ko black pig na alila mini. So, ganyan
silang Calvary Cross Church. So yung mga bata ito nang sumikap sila na gumagano sila ng practice. Siguro ilang taon ng years na practice. Ito gusto na ayun na. So 2 years na po silang nagpa-practice. Pero tinuruan namin sila mga 3 months na kasi kami gumano. Sila lang yung gumano. So mula sa youth ministry, merong ibang kababaihan na naglilingkod sa ating Panginoon. Na ipinapakita nila kung gaano sila katapat sa ating Panginoon. Same thing sa naibahagi natin kanina na ginawa nila ito. Hindi namin halos ilang maraming oras kung turuan namin sila. Pero sila pumupunta sa church na nagpa-practice. Kasi gusto nilang matuto. So, ito yung mga youth na alam ko magiging blessed. Magiging blessed tayo lahat, lalong-lalo na ang kanilang mga magulang. Okay? So, tayo na. So, yun po, pag-pray din po natin sila na napatuloy sila na magpatuloy sila sa kanilang ginagawa para sa ating Panginoon. Malay natin, darating yung panahon, meron tayong grupo dito sa church, magawa ng mga kansa para sa ating Panginoon. Okay? So, para
isa din, pagkatapos nila, meron pa kong isang makakapag-bless sila sa ating mga puso. Okay. So, meron isang sa worship team, gumawa ng kanta, sumula ng kanta para sa ating Panginoon. So, ating tanang mesong pasapin, Calvary po. So, si Lander po, sumulat ng kanta para sa ating Panginoon. So, sabi nga niya, sinulat niya sa tulong ng ating Panginoon. Ito naman po na lahat ng kapurihan, kalwalatian para sa ating Panginoon. So, sinulat po ni Lander itong kantang to. Alam ko, mag-test kayo, lalo-lalo na yung magulang niya dun sa likod. Surprise siya po yung enemiya pa sinabi. So, yun po yung kanta na sinulat ni Lander. Sabi ako, kapandugin po lang. So, magdami siya po ano. Parang niya yung bale.
sabi nga sa Romans 14:11, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to me. Darating po ang araw na ang lahat na walang anumang lahi, anumang nasyon, lahat po tayo ay magpupuri, sama-sama magpupuri sa ating buhay na Diyos. Walang pantay-pantay tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Lahat po tayo ay magbabow down sa ating Panginoon. Lahat tayo, lahat ng ating mga lahi, lahat po ng ating ating mga bibig ay magpupuri sa ating buhay na Diyos. Amen po? Amen.
Sasampaling ka sa aking
mapupusok kong kaaway, ligtas kami sa piling mo, Diyos. Sa lakas ng iyong taglay, yaong mga pangako mo ay handa mong tutin lahat. Ganyan ang ating Panginoon. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo hindi pupukas. At ang mga sinimulang gawain mo, magaganap. Ganon ang ating Panginoon. Hindi nagbabago ang kanyang mga pangako, kanyang puputahin. Hallelujah.
kantahin ng huling awitin natin. Ibigay na po natin sa ating Panginoon, pagkatiwala sa Kanya. Ibigay ang pinakamalakas nating boses. Ibigay ang karapat-dapat na papuri sa ating Panginoon sa gabi po ito. Hindi nga po, Lord, na biyaya mo sa atin. Naman ang aming pinagdadaanan sa aming mga buhay. Andiyan ka, Panginoon. Hindi na kukuha. Dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Lahat po kami, Lord, at iba ang aming mga nasan. Narito kami, Panginoon. Patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat, itataas ka namin sa aming mga buhay. Dahil, Lord, ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Ikaw ay mabuti magpakailan ka. Hanggang kami nabubuhay, Panginoon. Sa tulong mo, Lord, kami magpupuri. Kami magiging tapat, Lord, sa tulong mo. Jesus. Sa iyong mahal
Jesus. Bakit hindi natin purihin ang ating Panginoon? Bilang pasasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan, we praise you, O God. We worship you. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Salamat po sa iyong nakapate sa amin. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tinataas ka namin sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. We bring back all the glory, all the praises, honor, O God, adoration, O Lord. Karapat-dapat ng buhay. For the last time, Lord. May tapan. Kahit tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Panginoon, God, maraming salamat po, Lord, sa gabi ito, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat sa Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, sa inyong biyaya, Panginoon. Sa iyong kagandahan mo, O Lord, sa pagmamahal niyo sa bawat sa amin, Panginoon. God, tunay nga, Panginoon, na hindi nagbabago ang kabutihan niyo sa inyong mga buhay, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. God, kayo laging tapat sa inyong mga buhay. Hindi man namin nakikita, Panginoon. God, pero ito'y pinagkakaloob sa amin, Panginoon. God, we thank you, Lord. We thank you sa lahat, Panginoon. We thank you, Lord, sa iyong love, sa iyong grace, sa iyong mercy, Panginoon. Sa gabing ito na kumilos ka sa aming mga buhay, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, hindi lang sa lugar na ito, bakit, Lord, sa puso ng bawat sa Panginoon. God, dalahin namin ang gabing ito, Panginoon, ng worship na ito, Panginoon. God, lahat ng inawit namin, Panginoon. God, manatili sa iyong mga puso, Panginoon. May isa pang buhay namin, Panginoon. God, huwag namin kalilimutan na meron kami Diyos. Na meron kami Diyos na dapat purihin. Meron kami Diyos na dapat sambahin, Panginoon. Meron kami Diyos, God, na dapat salamatan sa lahat ng ginagawa niyo po sa iyong mga buhay, God. Muli, Lord, salamat sa gabi ito. Muli, salamat sa buhay ng bawat sa Panginoon. Dalayan namin na patuloy yung pagbalay ng puso ng bawat sa at patuloy pong gabayan ng bawat sa. Sa dalayan namin, sa nayong pangalan ng aming Panginoon. Salamat po for the worship team. Hindi ko po alam, meron na ba tayong singer and songwriter? Praise the Lord, di ba? Dati po, nakaka-bless po yung mga kabataan. Ngayon, yung mga youth, yung mga worship team, dati po sila mga maliliit na bata. Again, hindi lang po papababaan. It's 9 o'clock na. So I want to share this verse bago po tayo matapos. In 1 Chronicles chapter 16, verse 23 hanggang 31. Sabi niya dito, sing to the Lord, all the earth. Proclaim the good news of His salvation from day to day.
Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He also to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made heavens, honor and majesty are before Him. Strength and gladness are in His place. Give to the Lord, O families of the people. Give to the Lord glory and strength. Give to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before Him. O worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before Him, all the earth. The world also is firmly established. It shall not be moved. Let the heaven rejoice, and let the earth be glad. Let them say among the nations, the Lord reigns. So, again, worship is all about giving thanks to the Lord. Diba? Yung pasasalamat sa Panginoon for what He has done for us. Tulad ng sinabi dito in 1 Chronicles. And even giving thanks to the Lord dahil hindi lang dun sa mga blessing na ibinigay niya sa buhay natin. Hindi lang dun sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin dahil tayo nagpapasalamat sa Panginoon. But because He died. He died on that cross. Namatay siya dun sa krus para sa ating mga kasalanan. Because all of us, we are all sinners. And we need a Savior. And Jesus Christ died on that cross for our sin. Sabi niya, 1 John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Yun yung isa, ang unang-unang pinapasalamatan natin sa ating Panginoon. Because we worship Him dahil pinupuring sinasamba natin siya because what He has done, unang-una, doon sa cross. Dahil pinalit na yung buhay niya para sa atin. Yung kasalanan natin, inako niya doon sa cross. Inako siya doon sa cross because of our sin. So that greatly to be praised. Dapat siyang purihin at sambahin at pasalamatan sa lahat ng kanyang ginawa doon sa cross. We just need to believe and repent of our sins so that He can give us eternal life. Buhay na walang hanggan. Yun lang yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Believe in what He has done and repent in our sins. And we can have the eternal life. Buhay na walang hanggan. Kasama siya sa langit. So again, give thanks to the Lord. Give praises to Him. Everything. Sabi niya, give praise to the Lord. Everything that He has done, give thanks to Him. It's not, hindi tayo. Lahat ng meron tayo, lahat ng kung sino man tayo, it's because of the Lord. Because He blesses us. Diba? And it's not about us, but it's about Him and what He gave, na pinigay niya sa ating buhay. So again, bago po tayo umalis, yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo. And then, bago po tayo umalis, meron po tayong konting pagkain, salo-salo. Naganda po kami ng pansit, saka pansit. So, meron po tayong pansit doon. Ay hindi, meron palabo, pansit. Tsaka konting juice po na maraming yelo. Para po yung mga boses natin, medyo gumanda pagkatapos ng worship na ito. So again, let's pray. Lord, again, thank you for this wonderful night that you've given us. Nawa kami ay nagpagbilang ng kapurihan ng pagsala sa iyo. Nawa, naitas po namin yung pangalan ng Panginoon at nagpapasalamat kami for all the blessings that you've given us. For dying on that cross for our sins, Lord. That's, Panginoon, yun yung dinadakila namin at pinupilit Panginoon sa lahat ng yung ginawa, Panginoon, even into our lives. For all the blessing that you've given us, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Kami nagpapasalamat. Kami nagpupuri sa iyo, Panginoon. And we pray and ask, continue to be with us, continue to mold us, continue to steer our hearts, Panginoon, and continue to walk with you. Na ikaw yung mag-iilaw namin sa mundo ito. Thank you so much, Lord. Bless us tonight and guide us. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. And, wala pa ako natin yung worship list. And then po pala, yung mga bago, I invite you all to come
meron po tayong Wednesday night fellowship. And then we have Sunday. Meron po tayong Sunday service. So please come. Doon sa mga service po natin, we invite you to listen to the Word of God. Wednesday night and Sunday. So thank you and be blessed. And meron po tayong pagkain. Salamat po sa inyo lahat.